From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Okay, kaya pumunta tayo para dito. Samahan natin ito ng isang beses at para sa lahat ang kumperensya. Ang pangalan ay ang katawan ng kasalanan. Pupunta tayo sa Roma, Kabanata 6, Talata 6. Kasi may isang napakagandang paghahayag. Mga taga-Roma, Kabanata 6, ika-6 na talata, dice, alam na ito. O Ama, kung hindi mo alam, ang tao ay nasa wala. Tingnan mo, alam mo ito, na ang ating dating sarili ay ipinako sa krus na kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay mapahamak upang hindi na tayo makapaglingkod sa kasalanan. Ngayon, bakit sinasabi ni Pablo na wasakin ang katawan ng kasalanan? Kasi hindi ito nawasak. Blessed kita mo dito. Pero kami, kasama niya tayo dahil namatay siya sa kasalanan. Tingnan mo kung paano niya sinasabi ang susunod na talata. Sabi sa verse 7, sorry, sinasabi nito dahil ang namatay ay nabigyang katwiran mula sa kasalanan. Ibig sabihin, nagsasalita siya tungkol sa kasalanan. Ngunit sinasabi niya dahil siya na namatay ay nabigyang katwiran mula sa kasalanan. Sa madaling salita, iniisip ng sistema na may mga kasalanan dahil sa mga talatang ganyan, dahil wala silang paghahayag, hindi sila naiilawan. At ang taong hindi naliwanagan, maaaring basahin niya ang talatang binabasa mo, ngunit naliwanagan ka. At kaya hindi maintindihan ng mga taong ito na nakasakay sila na may kabayo sa ibabaw nila, may pating gaya ng sinasabi ko, ang katawan ng kasalanan. Ano ang nako? At hindi nila nakikita ang sementeryo. Ang sementeryo ay lumalaki sa biyaya. Hindi nila nakikita kasi tayo, kung patay tayo, ibig sabihin, kung saan may patay, may sementeryo. Kapag may namatay, saan nila dadalhin? Isang sementeryo. Sapagkat dito ay pinag-uusapan natin ang libingan ng matanda ng mga taong lumalaki sa biyaya. Ngayon, bigyan mo ako ng pansin, pinagpala na kung matuto kang harapin ng maayos ang bagay na ito sa katawan mo at matuto kang makipag-usap dito, hindi ko ito nakukuha. Igalang mo ako. Dahil patay ka na, isa kang bangkay na siyempre hindi na pumunta dito para abalahin ako sa mga sakit at sitwasyon. At kailangan mong matuto kung paano haharapin ito. Kasi tingnan mo, hindi ko pa natutunan. Sinabi ko sa inyo na noong isang araw ang tinig na yon ay nagpakita sa akin. Narinig ko ang tinig na yon na nagsabi sa akin. At sabi ko, tingnan mo, talking ka na ngayon. At tingnan mo, nagsasalita ka ngayon. Dahil ba? Tingnan mo, 65 taong gulang na ako ngayon. O Ama, natural lang na hindi ako tumingin o maramdaman ang edad na yon. Sa palagay ko, ako ay 42 taong gulang nang simulan ko ang ministeryo dahil lahat tayo kay Kristo Jesus kapag ang pag-unawa ay naliwanagan, tingnan ang lampas. At nakikita namin ang lahat ng maganda. Ngunit, kailangan mong malaman kung paano haharapin ang sementeryong ito. Looking good na lagi itong nasa tombstone niya na ang katawan mo, ang matanda, na puno ng mapanlinlang na mga pagnanasa ay hindi totoo. Gaya ng sinasabi sa Efeso 4:22, hinubad ng matanda na vitiated. Huwag hayaang mangyari ito sa iyo tulad ng sa ilang kapatid pabalik sa Miami na nang marinig nila akong mangaral, gusto nilang dumaan sa akin. Sabi nila, hindi, perfect na tayo. At pagkatapos ay tinawag silang mga perpekto. At saka, dahil perpekto sila, hindi sila naghahasik. Nagkita siya sa isang lugar na walang gustong magbayad at walang gustong magtanim. At pagkatapos ay nagpunta ang kiosk sa sahig. Hindi ka panipaniwala. Lahat ng tumatalikod dito at inaalis ang mga mata ng lalaking si Jesucristo, nagsisimula siyang magkaroon ng mga pangarap at nagsisimulang makakita ng mga bagay. Lahat ng naghihiwalay dito, nagsisimulang makakita ng mga mirage, nakakakita ng mga pinto at nagsasabi, tingnan mo ito, mas maganda iyan kaysa sa sinabi ni Jose Luis. At nag-iikot sila at nagmumura na mas maganda sila kaysa sa akin. At saka, may mga landas na tila sa tao ay parang buhay, ngunit ang katapusan nito ay ang daan ng kamatayan. Tapos yung matandang lalaki at tapos yung matanda, tao. Ang ginagawa nito ay, na relihiyon ay hindi nauunawaan. Isinulat ko rito ang kasalanan ay inalis.
Ngunit ang katawan kung saan naninirahan ang kasalanan ay naroroon hanggang sa sandaling ito. Sa makatuwid, sinabi ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang kasi hinuhubaran kanila ng katawan ng kahihiyan. O dagat, mamatay ka? Nang magsalita ako tungkol sa pagbibigay kay Satanas sa isang pinagpala noong nakaraang linggo, kung ibibigay kita kay Satanas, ibig kong sabihin kung ikaw ay suwail at naglalakad ka sa paligid na nagpapatotoo ng masama at ipapaubaya kita kay Satanas, kailangan mong magpadala sa akin ng regalo at sabihing salamat apostol dahil inaalis mo ang pating na iyon sa aking mga balikat. Inaalis mo ang katawang iyon ng kahihiyan. Kahit na ito ay maaari akong pumunta sa ulap ng mga saksi at mula doon ay maglingkod sa iyo at mula roon ay hindi ako nawawalan ng anumang kumperensya. So yung na-offend dahil siya ay ipinasa kay Satanas, hindi niya alam ang sinasabi niya. May mga taong hindi kayang harapin ang kanilang katawan at saklaw ng saklaw. Kung hindi mo alam kung paano haharapin at ikaw ay magpapatotoo ng masama, mas maganda kung sa ulap ng saksi. Well, kung gayon, saklaw ng saklaw. Kapag pinag-uusapan natin ang kasalanan, upang ang katawan ng kasalanan ay mapahamak, kailangan mong maunawaan na si Pablo ay hindi sumasalungat sa kanyang sarili. Halimbawa, kung sinabi ni Pablo sa iyo, sa Hebreos 26, sinasabi nito sa ibang paraan, kailangan sana niyang magdusa ng maraming beses mula pa sa simula ng mundo. Ngunit ngayon, nagsasalita 2,000 taon na ang nakalilipas nang gawin niya ang sakripisyo sa krus, pero ngayon sa consummation ng mga panahon. Naalala mo pa ba na ang mga siglo ay natupok doon? Nagkaroon ng paghinto sapagkat sa pamamagitan ng pagbubuklod ng langit at lupa, pagbibigay katwiran. Ano nga ba ang tawag doon sa pagkakasundo ng langit at lupa? Ang Kolosas 1:17, o ito ay ang 20, 17 sa 20, mga tungkol dito. Sa pamamagitan ng pagkakasundo ng langit at lupa, ang mundong ito ay tumigil sa pagiging. Kaya tayo ay isang bagong nilikha. Patay tayo sa kasalanan. Bago ka pa isinilang, patay ka na sa kasalanan. Sa katunayan, sinasabi ko sa isang ginang, tingnan mo, alam mo na hindi ka kailanman naging makasalanan, na ipinanganak kang perpekto, at ibinuka niya ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa akin, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan. At sinabi ko sa kanya, mali ang dasal mo, dahil noong namatay si Kristo sa katapusan ng mundo, ibinenta nila kayo ng masa at ibinenta nila sa inyo ang relihiyon sa napakatagal na panahon na iniisip pa rin ninyo ang mga sakripisyo, mga patay na manok, mga misa, mga nobena. Hayaan ninyong malinlang kayo ng lahat ng mga nagsisinungaling na pari at lahat ng mga kasinungalingan ng Roma. Iyan ang dakilang patutot. Ang Papa ang pinakadakilang patutot sa mundo. Kaya nga ito ay sisirain ng apoy. Sa boses mo, tingnan mo. Sa huling trompeta, ito ay mawawasa. Paano ka makakasama sa mga walang kwentang yan? At mga tanong ng relihiyon tulad ng, mawawala ako, ang dyablo ay nasa kawalan, ang mga bagay ay napakasama, at sa mga pagtatapat na iyon tulad ng, hindi ba ninyo alam na natapos na ang mga edad? At dito niya sinasabi na sa consummation ng mga panahon, nagpakita siya ng isang beses para sa lahat sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang sarili para mawala ang kasalanan. Inalis ang kasalanan sa daan. Ang hindi inalis ay kung saan nananahan ang kasalanan na siyang katawan ng kasalanan na ating isinuot. At tila kung hindi ka naliwanagan dahil sa tingin mo ay nasa kasalanan ka, pero nasa perfection ka, nasa process ka na. Ang kanyang diwa may iisang handog. Kami ay perpekto magpakailanman. Ngayon, babasahin ko ito sa inyo doon sa Hebreo 10:14. Tingnan mo kung paano niya sinasabi. Dice, ang 14 na talata, dahil sa isang handog ay hindi na kailangan na may isang handog na ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal. At pinatototohanan ito ng banal na Espiritu. Ang Queen's Verse, sabi ng banal na Espiritu, at ito rin ang pinatototohanan sa atin ng banal na Espiritu. Sapagkat matapos kong sabihin, ito ang tipan na gagawin ko sa kanila. Gagawin ko dahil sa panahong iyon ay hindi ko magagawa. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga bata sa inyong isipan, sa inyong mga puso, at sa kanilang isipan ay isusulat ko sila. Dagdag pa niya, at hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at paglabag. Hindi ko na maalala na ikaw ay naging makasalanan muli.
Siyempre, dahil sa tipang ito, nang ubusin ni Kristo ang lahat ng hinirang na nakasulat sa aklat ng buhay, lahat ng mga itinadhana kapag sila ay ipinanganak na ligtas at perpekto, ngunit hindi nila ito nalalaman. Iyan ang mensahe natin, lumago sa biyaya, mamuno sa mga bansa. Ang ipresenta ang bawat perpektong lalaki, kahit makita mo siyang gumagapang sa paligid, kahit na makita mo siyang suot ang suot niya, perfect naman siya. Pero kung hindi mo alam, kaya ganyan ang tingin mo. Pero once na malaman niya, bumangon na siya. Kapag naunawaan mo na ang ginawa ni Kristo. At kung may nagbibigay ng papuri sa dugo ni Hesukristo, ito ang lingkod na ito. At ang buong ministeryo ay lumalaki sa biyaya. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga ebanghelikal ay nagpaparangal sa dugo ni Kristo at ang mga Katoliko ay hindi gaanong ganoon. Walang nagpaparangal sa dugo ni Kristo tulad ng ministeryong ito. Kayo ay mga apostata, mga maninira sa dugo ni Jesus, mga kaaway ng krus ni Kristo, ang kung ano kayo. Sa pagsasalita sa sistemang relihiyoso ng mga protestante, ang dugo na kanyang ibinuhos ay natupok ang mga siglo, pinaperpekto ang ating buhay, inalis ang kasalanan, sinira ang dyablo, nagdala sa iyo ng pagpapagaling, nagdala sa iyo ng kasaganaan. Pero kung hindi mo alam, nasa labas ka na parang Trump. Nasa labas ka na nagrereklamo tungkol sa kung paano masama ang mga bagay na noong nakaraang taon na nangyari ito. Hindi pinagpala. Tingnan mo, umalis ang tren, na mismo ang tren. Kaya umupo ka doon habang dumadaan ang tren. Sabi ko, kahit na ito ang tren, pinapanood mo ang tren, sumakay ka sa tren na ito para mapabilis ka sa iyong malakas na posisyon. At kailangan mong maunawaan na patay ka sa laman. Sabi niya, Pablo, paano pa rin tayo mabubuhay sa ganong kalagayan ng buhay na mayroon tayo noon? Kung patay tayo sa kasalanan, patay sa batas, malaya sa dyablo, malaya sa kaparusahan. Blessed, marami na ang naibigay sa atin. Oy, Kolosas 2 beses, 1 beses. Tingnan kung ito ay nagsasabi sa iyo ng parehong bagay. Dice, sa loob nito ay tinuli ka rin sa pagtutuli, hindi ginagawa sa kamay, sa pamamagitan ng pagpapalaya sa inyo ng makasalanang katawang makamundo sa pagtutuli ni Kristo. Pansinin ang sinasabi sa iyo ni Apostol Pablo doon, tinuli ka sa hindi gawang kamay na pagtutuli. Ito ay espiritual na pagsasalita. Sabi nga, kahit may katawan ka ng kasalanan, kung ano ang naitalang kasalanan dito ay itinaboy, okay, wag mo silang isaalang-alang, sapagkat hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan at paglabag. Kung gayon, maaari ba tayong magkamali? Kung papayag ka, lahat ay naaayon sa batas para sa iyo. Kung gusto mo, ituloy mo. Sa credit card na yon, na kung saan ay isang card para sa iyo, na ikaw ay perpekto. Hoy, pero yung nakakaintindi nito, hindi ganyan mag-isip. Okay lang sa mga outsiders na sabihing hindi, basta ang mga taong ito ay nabubuhay sa kalaswaan. Ngunit hindi ang mga tagaloob dahil ang mga nasa atin dito ay may kaalaman. At kahit na mayroon tayong napakalaking posisyon, hindi tayo mabubuhay ayon sa gusto natin. Hindi, dahil alam mo na kung ano ang itinanim ay aanihin. Iyan ang dakilang paghahayag ng ministeryong ito. Kung ano ang iyong itinanim, anihin, pinagpala. Kung manluloko ka ng kapatid, aanihin mo. Kung mali ang ugali mo, lahat ng ginagawa mo ay dumarating pagganti. Sapagkat ang paghatol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos, sa pamilya ng pananampalataya. Tayo ang mga taong kailangang magpakita ng halimbawa ng magandang perlas na ito na may malaking halaga na natagpuan natin. Ito ay isang pribilehiyo, isang karangalan, isang pribilehiyo at karangalan. Ikaw ay nasa gawain ng Diyos na buhay, ang Diyos na isinilang muli, ang Diyos na natupok ang lahat sa krus. At ang mga tulisan ng 12 apostol ay gumawa kasama ang nito. Mula ang ebanghelyo ng pagtutuli, ang Judaising ebanghelyo na ang dumating ay upang sirain ang mundo. Kaya pinagpala, tayo ay nasa mga mahahalagang panahon ng reforma. Basahin natin ang Romanos 6:2 para makita mo kung paano ang lahat ng mga pinagpala. Dice,
Unang talata, paumanhin 1 at 2 at 3. Ano kung gayon ang sasabihin natin? Magtitiis ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Ang pagiging patay sa kasalanan, tingnan kung paano nagsasalita si Pablo. Hindi pwede, wala namang magagawa yan kung naliwanagan ka. Kung hindi ka naliwanagan, patuloy mong ginagawa ang parehong bagay, sinasabi mong pinagpala, ngunit hindi mo pa talaga nauunawaan ang mensaheng ito. At hinahayaan mo ang iyong sarili na abusuhin ng mga balak ng laman at ng mga kasinungalingan na mayroon ka sa iyong katawan. Hinahayaan silang maghari sa iyo kapag ang dapat mong gawin ay maghari sa katawang iyon. Sabi niya, hindi naman. Sapagkat paano pa rin tayo na namatay sa kasalanan ay nabubuhay pa rin dito. O hindi ba ninyo alam na lahat tayo na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Tayo ay nabinyagan sa kanyang kamatayan, hindi sa tubig. Pero naniniwala ang mga evangelical at katoliko na sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig dito, tutulungan nila ito, ngunit hindi ito epektibo sa tubig. Kailangan ninyong ilagay ang kaalaman, paghahayag tungkol sa katawang iyon ng kamatayan upang mapamahalaan ninyo ito. Kung hindi mo lalapit ako sa iyo ng buhay, ang sinasabi mo ay ang katawan ng kasalanan kung ano ang nasira ni Satanas. Ang katawang iyon ay katawan ng kasinungalingan. 4 na pader ng kasinungalingan ang nasa paligid mo. Ang tanging pader na mayroon ka ay ang kisame, naghahanap patungo sa ebanghelyo ng hindi pagtutuli, na doon mo makikita ng napakalinaw, ngunit ang mga nakapaligid sa iyo ay kadiliman. Nakatakda mo ang iyong mga paningin sa mga bagay sa itaas, at hindi sa mga ulap, kundi sa mga bagay sa itaas. Tingnan mo, dito sa mga bagay na inilalagay ng ebanghelyo ng hindi pagtutuli sa iyong ulo, dahil doon naroon ang iyong nakatagong buhay. Kaya blessed, sa tingin ko sapat na ang isang paghahayag. Mensahe iyon sa mga wika. Lubos akong naunawaan ng mga taong may kaloob na pagpapakahulugan. Yung mga tagalabas, wala silang naiintindihan. Wala silang naiintindihan. Ang kanilang mga tainga ay puno ng relihiyosong patimpalak, Pentecostal matchstick, Evangelical matchstick, Baptist, Catholic matchstick, puno ng matchstick. Kung susunugin sila na parang rocket, lilipad sila. Ngunit ikaw na may kaloob na pagpapakahulugan, lubos mo akong naunawaan. Dahil ikaw ay isang connoisseur, ipinapahayag ko na ikaw ay pinagpala. Ipinapahayag ko sa iyo na maghari sa buhay. Sinasabi ko na ang buhay ni Jesus ay naipakikita sa iyong katawan. Ang katawang iyon ay nagpapanatili sa iyo ng malusog. Ako ay umuunlad na walang mga reklamo, walang puwang para sa mga reklamo. Ang may puwang ay papuri. Sinasabi ko na naunawaan mo, pinagpala. Ang knowledgeable mo naman. Isa ka sa mga taong lumalaki sa biyaya. Isa ka sa mga patuloy na nagpapatuloy na laging umaakay sa atin sa tagumpay. Pinagpala ng bawat pagpapala. Nagpapaalam ako hanggang sa susunod na komperensya. Mahal na mahal kita.